Magandang araw mga bata! Magandang araw po, Binibini. Kamusta kayong lahat? Okay lang po. Kung ganon, ako ay masaya dahil kayo ay mabuti. So, tumayo kayong lahat para sa ating panimulang panalangin ngayong araw. Iyo po ang iyong ulo at ipikit ang inyong mga mata. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa mga nakasasala sa amin. At huwag mo kami mahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay mga bata, bago kayo umupo, tingnan niyo muna ang inyong mga upuan kung ito ay nasa ayos at malinis. Kung may kalat kayo, pwede nyo itapon sa basura. Okay mga bata? Opo, Binibini. Okay, so pwede na kayo umupo mga bata. Ngayon, Secretary, meron ba lumiban sa ating klase? Wala po, teacher. Kung gano'n, masaya ako dahil wala lumiban sa ating klase. So, bago tayo magsimula sa ating talakayan, meron akong dalawang classroom rules. So, kung ang inyong guro ay nagsasalita, huwag kayong maingay at makinig kayo sa akin. Pangalawa, kung kayo ay may isasagot, itaas na ang kaliwang kanan, kamay para sa kasagutan. Okay ba mga bata? Opo, teacher. Okay, so mga bata, gusto niyo ba sumayaw at kumanta? Opo, teacher. Okay, so halina tumayo para sa ating energizer. Tayo ay kakanta at sasayaw. Okay, teacher. Okay po. Wait lang mga bata ha. Sundin niyo lang ako mga bata. Okay po. Ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha. Ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha. Ikaw ay masaya, buhay mo'y sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha. Ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo'y sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo'y sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Okay mga bata, masaya ba kayo sa ating ginawa ngayon? Opo, teacher! Okay, kung gano'n, magsupo na kayo at makinig kayo sa akin. Salamat po, Okay, so, teacher! ngayon, meron akong pinagulong mga salita. Ang gagawin nyo lang ay huhulaan nyo kung ano ang nasa aking flashcard. Okay? Opo, teacher! Una, Ako po, teacher. Alam ko yan. okay. Shane? Dato po yan, teacher. Okay, very good. Bigyan ng dalawang palakpak si Shane. 1, 2. Sino gusto sumagot sa pangalawa? Ako po, teacher. Darcy? Maginoo po, teacher. Okay, very good. Bigyan ng dalawang palakpak si Darcy. Sino gusto sumagot sa pangatlo? Ako po. Alipin po. Okay, very good. John, bigyan ng dalawang palakpak. Pang-apat.
Pilipinas at mga sinaunang kabihasnan, teacher. Okay, magaling. So, mayroon ka talaga kayong natutunan sa ating nakaraang talakayan. So, bigyan ng 3 palakpak. Okay, so bibigay ko kayo sa ating isang guro na si Hazel. Ng umaga mga bata! Ngayon, bago tayo dadako sa ating diskusyon, magkakaroon muna tayo ng isang laro. Ito ay tinatawag na fact at bluff. Alam niyo ba yung larong fact at bluff? Okay. Ang fact at bluff, ito ay ang larong may sasabihing pahayag si teacher. At kung sa tingin nyo ito ay fact o tama, kayo ay tatayo. At kapag sa tingin nyo naman ay bluff o mali, ang pahayag na binigay ni teacher, kayo ay mananatiling nakaupo. Ano ulit yun? Tama! Handa na ba ang lahat? Okay, so magsisimula na si teacher. Unang pahayag. Ang bawat namoyang binubuo ng 30 o hanggang 100 na pamilya na pinamumunuan ng isang dato o raha ay tinatawag na barangay. Aking ulitin, ang bawat pamayang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya na pinamumunuan ng dato o raha ay tinatawag na barangay. Ano ito? Fact o bluff? 3, 2, 1. Tama! Ito ay fact. Ikalawang pahayag. Ang sultanato ay isang uri ng pamahalaang itinatag ng mga Muslim sa Mindanao. Ang sultanato ay isang uri ng pamahalaang itinatag ng mga Muslim sa Mindanao. Ano ito? Fact o bluff? Tama! Bigyan ng sarili ng isang bagsak. Okay. 3 pahayag. Ang salitang barangay ay hango sa salitang malay o balangay na pinanguhulugang pamayanan. Ang salitang barangay ay hango sa salitang malay na balangay na nangangahulugang pamayanan. Ano ito? Fact o bluff? Fact ba o bluff? Fact? Tama! Ito ay bluff. Mali ang pahayag na binigay ni teacher. Ika-4, ang sultanate ay higit na malaking kaysa sa barangay, sapagkat ito ay karaniwang binubuo ng 10 hanggang 12 nayon o higit pa. Aking ulitin, ang sultanate ay higit na malaki kaysa sa barangay, sapagkat ito ay karaniwang binubuo ng 10 hanggang 15 nayon o higit pa. Tama o mali? Fact or bluff? Bluff? Tama! Ito ay fact. Panghuling pahayag. Dato ang tawag sa pinuno ng barangay kung ito ay malaking populasyon, samantalang raha naman ang tawag sa pinuno ng isang barangay kung ito ay maliit na populasyon. Aking ulitin, dato ang tawag sa pinuno ng barangay kung ito ay malaking populasyon. Samantalang raha naman ang tawag sa pinuno ng isang barangay kung ito ay maliit na populasyon. Tama o mali? Fact or bluff? Bluff ba? Fact? Tama, ito ay fact. Ngayon, ano ang napansin niyo sa ating laro? Okay. So, ano sa tingin niyo ang ating tatalakayin ngayon? Anyone? Miss? Okay, ano sa tingin mo?
Pinagmulan? Ang ating tatalakayin ngayon ay ang antas ng panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. Ano ulit yon? Okay, so bago tayo dadako sa ating diskusyon, tingnan muna natin ang ating layunin ngayong araw. Okay, ito ang ating layunin. Sa loob ng isang oras at sa tulong ng iba't ibang aktibidad, ang mga mag-aaral sa ikalawang baitang ay nakakakuha ng 85% na katumpakan. Una, nakakatukoy ang mga antas ng lipunan sa sinaunang Pilipino. Ikalawa, nahuhubog ang pagpapahalaga at paggalang sa mga kultura at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. At ang panghuli, na isasadula ang antas ng panlipunan ng mga sinaunang Pilipino at sa kasalukuyan. Tingnan natin itong ulit pagkatapos ng ating diskusyon at mga aktibidad at kung ito ba ay ating nakamit o hindi. Magandang araw mga bata. Magandang araw po, Binibini. Kayo ba ay nasisiyahan sa ating ginawang paganyak? Opo, Binibini. Ay, magaling. So, ang ginawa ng paganyak kanina ay may kaugnayan sa ating aralin ngayon. So, ang ating aralin ngayon ay ang mga antas panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. So, bago pa dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas, ay meron ng sariling sistema panlipunan, pangpolitika at pang-ekonomiya ang mga Pilipino. Ito ay tinatawag na barangay. So, ibig sabihin, kahit di pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay sila ay may nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Sila ay may sariling pamamaraan ng pamumuhay o pamamaraan sa lipunan. So, ang antas panlipunan ay may tatlong antas. Ito ay dato at lubuo, maharlika at timawa at alipin o ulipon. Dito tayo sa dato at maginoo. So, ang dato at maginoo ay ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya ay ang mga maginoo o dato. Maaari maging dato ang isang kasapi ng barangay sa pamamagitan ng pagpapamana, katalinuhan, katapangan, o kayamanan. So, noong sinaunang panahon, ang pinakamataas na antas ng mga Pilipino ay ang dato at maginoo. So, ang dato at maginoo ay nagtataglay ng mga katangian, katalinuhan, katapangan, kayamanan, at higit sa lahat ay nagpapamana. So, nasusukat rin ang yaman ng isang dato sa dami ng kanyang alipin. Ibig sabihin, ang dato pala noon ay may maraming alipin. Dami ng pagmamayari nito at ang kanyang pamilya at lawak ng pagmamayari lupain. So, ang mga dato at maginoo, kung ikaw, nung sinaunang panahon, kung ikaw ang nagtataglay ng mga ganitong katangian, ay maaari kang maging isang dato. Pangalawa, maharlika at timawa. Sa mga Tagalog, tinatawag na bayani na mahusay na mandirigma. Paggaling. So, sa mga Tagalog, tinatawag na paggaling ang mahusay na mandirigma. Marami sila sa bayani ito ay mula sa pangkat ng maharlika. So, noong sinaunang panahon, marami ang digmaan. Kaya naman, marami rin ang mga mahusay na mga bayani. Sila ay tinatawag na paggaling. So, kadalasan sa mga mahuhusay na mandirigma ay naroon sa mga pangkat ng maharlika. So, ang kanilang tungkulin at nagampanin ay tutulungan nila ang dato sa pagprotekta at pagpapanatiling
So, kung ikaw ay napipilang sa mga sinaunang Pilipino, nagiging alipin sila kapag may nagawa silang kasalanan o mga krimen. Ngunit, maaari din ito mabubuisan pag may tumutubos na mga tao. So, kapag may tumutubos sa mga alipin noon, ay siyang magiging ginoo ng alipin. Okay, so,
Okay, ngayon, magkakaroon tayo ng aktibidades. At dahil kayo ay nakinig nga ba talaga kayo sa diskusyon ni teacher kanina? Okay, very good. Nakinig ang lahat. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng aktibidades. Tukuyin ang mga sumusunod. Isulat sa patlang kung ang pahayag ay napapangkat sa Maginoo, Timawa o Alipin. A kung Maginoo, B kung Timawa, at C kung Alipin. Ilagay ito sa buong papel. Isang buong papel. Bigyan ko lamang kayo ng 10 minuto. Walang magkokopyahan, Nay. Tapos na ba ang lahat? Very good. Ipasa ito sa harapan. Akin na? Okay. Sa susunod naman ay makinig tayo sa next na guro. Ngayon mga bata, may mga natutunan ba kayo sa ating itinalakay? Kung ganun, ano nga ulit ang paksang ating itinalakay kanina? Okay, Darcy. Mga antas panipunan ng sinaunang Pilipino. Magaling. Bigyan niyo nga ako kung ano ang tatlong antas ng lipunan. Ako, teacher. Shawarma. Dato at Maginoo, Maharlika o Timawa, Alipin o Oripon. Tama. Sino ang makapagbibigay sa akin kung ano ang dalawang uri ng alipin? Teacher. Una, alipin na mamahay. Pangalawa, alipin sa gigilid. Magaling. At ano ang tatlong uri ng uripon? Ako po, teacher. Okay, Christine. Ayuwe. Pangalawa, tumarumpok. At ang pangatlo ay tumataban. Magaling. Bigyan niyo sila ng tatlong bagsak. Sa palagay niyo mga bata, paano sumasalamin ang mga sinaunang Pilipino sa mga pangunahing halaga tulad ng pagmamahal sa bayan, integridad at paggalang sa iba? Ako, teacher. Okay, Geraldine. Ang mga sinaunang Pilipino ay sumasalamin sa kanilang mga pangunahing halaga sa pamagitan ng pagpahalaga sa pakikipagkapwa, pagtataguyod ng integridad at pagpapakita ng malasakit sa paggalang sa iba. Magaling. Ako po, teacher. Ako po. Okay, Chirowa. Ito po ay ipinakikita sa kanilang mga tradisyonal na pamumuhay, paniniwala at ugnayan sa kanilang komunidad. Magaling. Bigyan niyo sila ng dalawang bagsak. Ano ang mga aspeto ng lipunan na nagpapakita ng pagkilala sa pantay-pantay na bahagi ng mga kalalakihan at kababaihan? Ako, teacher. Okay, Jumal? Education teacher. Bakit? Ang education teacher ay nagbibigay hindi lamang sa mga kalalaki, kundi pati na rin sa mga babae. Nagbibigay daan sa kanila upang mapabuti ang kanilang sariling kakayahan at kasanayan. Magaling. Bigyan niyo si Jumal ng dalawang bagsak. Ako ay nagagalak mga bata dahil nakikinig talaga kayo kung ano ang itinilakay natin kanina. Ngayong class ay gagawa kayo ng maikling tula tungkol sa pamumuhay ng mga dato. Kayo ay aking igrupo sa dalawa. Itong unang grupo at pangalawang grupo. Bawat grupo ay gagawa ng maikling tula na nagpapahayag sa pagpapahalaga at paggalang sa pamumuhay ng mga dato. Pwede ring isama ang katagang naglalarawan sa literatura at pagmamahal sa komunidad. Pagkatapos gumawa ay ipresenta sa harapan. Ito naman ang inyong criteria. Ito ang basihan kung paano ko kayo bibigyan ng puntos. Una, pagkakabuo. 15 points.
at wasto ang mga salitang ginamit sa pagbubuo. 10 points. May ilang salita na ginamit na hindi angkop at wasto. 5 points. Walang kaugnayan at hindi wasto ang mga salita na ginamit. Pangalawa, nilalaman. 15 points. Mabisa at maipahayag ang mensahe ng tula. 10 points, hindi gaanong maipapahayag ng mabisa ang mga mensahe ng tula. 5 puntos, hindi maipapahayag ng mabisa at ang nilalaman ng tula. Okay na ba? Bigyan ko kayo ng 15 minutes upang gawin ang tula. Okay na ba ang lahat? Sino ang magsisimula? Okay, magsisimula ang unang grupo. Magaling, magaling. Sa unang grupo, bibigyan ko sila ng 15 points sa pagkakabuo at 10 points sa nilalaman. A total of 25. Palakpakan ang sarili. Okay, pangalawang grupo. Magaling, magaling. So, ang pangalawang grupo ay bibigyan ko sila ng 15 puntos sa pagkakabuo at 15 puntos sa nilalaman. A total of 30 puntos. Palakpakan, bigyan ng inyong sarili ng 10 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon ay may pangkatang gagawin naman tayo. Makinig ng mabuti sa aking sasabihin para hindi kayo magkakamali kung ano ang gagawin nyo. Opo, teacher. Maliwanag? Opo, teacher. Okay. Sa parehong grupo, bawat pangkat ay gagawa ng emoticon emoji na naglalarawan ng kahalagahan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Maging masining at ipaliwanag ang iba't ibang bahagi ng mga likha sa pangkat sa harap ng klase. Opo, teacher. Opo, teacher. May kriteria ako inihanda dito. Una, kalinisan. Malinis ang pagkakaguhit. Pangalawa, simulong na iguhit. Angkop ang bagay na ginuhit sa katangian ng tauhan. Pangatlo, kaangkupan ng konsepto. Angkop ang paglalahad ng nilalaman sa konsepto na iginuhit. Kung napakahusay ang iyong ginawa, ay bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Kung mahusay, ay bibigyan ko kayo ng 4 na puntos. Kung pahusayin pa, ay bibigyan ko kayo ng 3 puntos. Maliwanag ba mga bata? Opo. Simulan na ang iyong gawain at bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Okay po. Okay po. Tapos na ba kayo mga bata? Opo, teacher. Pumunta kayo dito sa harapan, unang pangkat para ilarawan kung ano ang iyong inilikha. Magaling! Ang unang pangkat ay sa kalinisan ay bibigyan ko ng napakahusay na 5 puntos. Sa simbolong na iguhit ay bibigyan ko ng mahusay na 4 na puntos.
Ngayon class, ating balikan ang ating layunin kung ating ba itong nakamit. Unang layunin, nakakatukoy ang mga antas sa lipunan sa sinaunang Pilipino. Natukoy niyo ba kung ano ang mga antas ng sinaunang Pilipino? Okay, pangalawa, nahubog ang pagpapahalaga at paggalang sa mga kultura at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Sa anong paraan nyo nahubog ang pagpapahalaga at paggalang? Sa paraan ng paggawa ng maikling tula. At ang huli, na isasadula ang antas ng panlipunan sa sinaunang Pilipino at sa kasalukuyan. Sa anong pamaraan ito? Sa paggawa ng emoji. Okay. Overall, nakamit na mga estudyante ang layunin natin ngayon. Bigyan ng 5 palakpak ang lahat. 1, 2, 3, 4,